Parami na ng parami ang mga Pilipinong naninirahan na halos permanente na dito sa Czech Republic. Yung iba ay prinovidean pa ng tirahan ng kanilang employer, yung iba naman ay nagsasariling renta na, at yung iba ay may sarili na silang tahanan. Pero regardless man kung ikaw ay nangungupahan or may sarili ka ng tirahan dito, meron pa rin tayong mga batas or alituntunin na kailangang sundin nang sa ganun ay maging mabuti tayong kapitbahay at mamamayan dito sa Czech Republic. Sigaw sa mundo, ito ang kwento nyo. Hi, hello, good morning, good afternoon, good evening sa inyo, and welcome sa isa na namang episode ng Diary of an OFW kung saan marami ka ngayong matututunan dito. Ngayong 2026, napakaraming nabago. In fact, since 2025 pa, maraming nabagong batas na implemented as mandatory sa lahat. Meaning to say, local man or foreigner or OFW, kabilang ka sa mga maapektuhan ng mga pagbabago. And so today, pag-uusapan natin ang 5 household obligations na kailangan nating bigyan ng atensyon nang sa ganun ay maiwasan natin ang mga problema sa visa, sa permit, or even sa pera. So unang-una sa lahat, ang TV and radio fee. Alam ko narinig yun na ito minsan sa ibang consultants or sa ibang mga vloggers na obliged na tayong magbayad ngayon ng TV and radio fee. Regardless man kung may TV ka man or wala, may radyo ka man o wala, sa tinitirhan mo, obligado ka nang magbayad nito. So, initially, magbabayad ka lang kung ikaw may TV or may radio sa bahay. Pero since June 30, 2025, binago na ng rules based on mga devices na. Dahil ngayon, lahat ng mga devices na may kakayanan na makasagap ng signals, internet, TV, radio, of course, anything na makakasagap ng connections ay kabilang na magbabayad ng TV and radio fee. So kasali na rin dyan ang computers, laptops, iPads, smartphones, and so on and so forth. At dahil nga imposibleng wala ka rin smartphone sa panahon ngayon ay kasama ka pa din sa listahan ng mga magbabayad ng TV and radio fee. So a total of 205 Czech crowns per month and per household. So meaning to say, kung 4 kayong nakatira, paghahati-hatian nyo lang yung 205 Czech crowns per month na bill nyo sa TV and radio fee. Para naman sa mga business owners, may SRO, may trade license, or may negosyo dito sa Czech Republic, kabilang ka rin sa mga kailangan magbayad. Pero kung ang empleyado mo ay 24 employees below, hindi mo kailangan magbayad, pero kailangan mong mag-register at i-indicate na hindi ka obliged or kabilang sa magbabayad ng TV and radio fee. At paano nga ba ang pagbabayad nito? Dahil na sobrang online na ang lahat, pwede kang magbayad through online. So bisitahin mo lang ang Česká televize website and Česká Rozhlas website. Ilalagay ko yung link sa baba. And then, pwede kang magbayad mismo doon. Ilagay mo lang yung address mo. And then, pumili ka ng way of payment na gagawin mo. Either monthly, quarterly, or annual. So, meron naman mga options para iwas isipin na rin. Pwede mo rin gamitin yung SIPO payment o yung government payment gateway nila dito na kung saan ay automatic na magdededuct sa bank account mo ang TV and radio fee. Meron lang konting charge sa account nang sa ganun ay ma-automate mo ang pagbabayad pero less hassle ka naman at convenient. Kung ako sa inyo, pwede naman na i-annual payment mo na lang para isang beses lang sa isang taon, magkano lang naman yung 2,000 plus Czech crowns and less isipin ka pa. And pangalawang obligasyon natin ay ang maintenance ng ating tahanan. Alam kong common sense na kailangan nating linisin at asikasunin ang ating tinitirhan na bahay, pero isa pa rin itong magsisilbing reminder para sa ating lahat, no? Dahil hindi lang ito para sa ating kalusugan, hindi lang para sa kapaligiran natin, sa tahanan natin, kundi para na rin maiwasan mo yung mga biglaang gastos kung sakaling lilipat ka ng panibagong tahanan. So, lilinawin ko lang, no? Kung ikaw ay nakatira sa isang flat,
usually meron silang ina-assign na cleaner or agency na magme-maintain sa mga public places ng building ninyo, like sa hallway, sa corridor, sa hagdan, and even sa harap ng pintuan nyo. So, meaning to say, good news yun kasi hindi mo na kailangan magwalis o magmapa sa harapan ng pintuan mo dahil meron ng taong gagawa niyan para sa inyo. Pero, ang pinaka-critical sa lahat ay kung ano yung nangyayari sa loob ng tahanan mo mismo. Tandaan ninyo na kapag binalik na natin ang flat sa owner or sa landlord natin, kung sakaling lilipat man tayo or aalis na tayo sa current tahanan natin, meron tayong kailangang hintayan na kautse or security deposit ng inuupahan natin na usually nagko-cost ng around 1 month to 2 months ng upa ninyo or ng renta. So, yung kautse na yan ay magsisilping deposit if in case mayroong problemang nakita ang landlord sa bahay na aalisan ninyo. At ano-ano nga ba yung mga problema na yan at nang sa ganun ay maiwasan natin? Unang-una sa lahat, majority of the time, ito yung pinaka naging problema, amag or molds. Okay? Especially during winter. Dahil nga pag winter, malamig sa labas, mainit sa loob. Ngayon, nagkakaroon ng parang condensation, kind of science tayo ngayon, or pamamasa sa mga gilid ng bintana, gilid ng sulok ng pader. Kapag hindi mo binuksan yung bintana mo for at least 10 to 15 minutes, araw-araw, may tendency maipon lahat ito at mangitim na magdudulot ng amag or molds. So, ang amag, bukod sa nakakasira sa baga natin, sa kalusugan natin, nakakasira din ito sa mga pintura. Mahirap tanggalin or may tendency magpabalik-balik ito. Kahit pakuskusin mo yan ng sabo or ng chlorine, hindi yan basta-basta mawawala. Dahil may special solution na kailangang gamitin nang sa ganun ay hindi na ito muling ibalik. Kaya para makaiwas, siguraduhin na magbubukas ka ng bintana at least 5 to 20 minutes araw-araw nang sa ganun ay makasingaw ang iyong tahanan at hindi ito pagmulan ng amag o ng anumang molds sa usually ay nasa kisame, nasa pader, or kung saan man na pwede na itong pagmulan. At just to give you an idea, kapag ang molds ay nakita sa tahanan mo, may tendency magbayad ka ng libo-libo dito dahil nga special solution na ang ginagamit nila pagdating sa molds para hindi na ito muling bumalik. Okay? So para itong, think about it like pesticide, parang ganoon. So, hindi siya basta-basta nawawala through painting, hindi siya basta-basta nawawala sa pag-spray ng kung anumang pang-cleaning solution dyan. So, usually, tumatawag sila ng agency or ng services ng specialized sa pagtatanggal ng molds. Kaya, napakamagastos. Second problem na usually ay nakikita ay ang kalawang at ang dumi sa ating mga CR. Okay? So dito kasi sa Czech Republic, ang tubig ay hard water. Kumbaga parang mayaman ito sa minerals and sa calcium. So kung mapapansin nyo, minsan kahit na bagong buhos ang tubig sa pitsil ninyo, medyo nangangalawang na yung filter, kung sakali may filter man kayo, dahil nga hard water ang meron tayo dito sa Czech Republic. Ngayon, kapag hindi mo regular na nalilinis ang gripo, inodoro, or ang shower door ng shower mo, or ang tiles ng shower mo, may tendency magkaroon ito ng makakapal na puti or kalawang na kapag pinabayaan mo ay mananatili itong maninikit at hindi basta-basta matatanggal sa ordinaryong sabon or sometimes sa special chemical cleaner. So, usually, madadala siya sa sabo or sa silid bang. Pero, para makaiwas na lang din, it's recommended na maglinis ka ng bahay once a week or at least every 2 weeks nang sa ganun ay hindi manikit or manatili yung mga maiitim at madidilaw na namumuo or naninikit sa iyong tahanan. So, third problem na possible reason kung bakit may tendency mawalan ka ng deposit refund ay dahil sa mga damages sa appliances or sa mga cabinet or even sa sahig. So, kung may gasgas ang sahig mo dahil nahila yung upuan
or nagbabara yung lababo dahil sa mga mantika at sa mga buhok na naiwan doon, minor damages ang tawag dyan. So, ayon sa batas dito, ang minor damages ay kailangan ng shoulderin ng mga nangungupahan, hindi yung landlord. So usually, kino-cover lang ng mga landlord ay yung mga structural damages or heavy damages such as yung mga nasirang tubo, sumabog na mga heater, but pagdating sa gripo, pagdating sa shower, handle or anything like that, ay kailangan ng shoulderin ng nangungupahan. And then lastly, isang bagay pa na pinaka-worst na pwedeng maging problema if in case hindi mo na maintain ng maayos ang bahay mo ay ang mga insekto at mga peste. So, kung laging kulob ang tirahan ninyo at hindi nalilinis ang basura, hindi nagtatapon ng basura, may tendency magkaroon ng mga ipis, langgam, at ang pinakamalala sa lahat ay ang bed bugs or stenitze. Kapag ang flat mo ay pinasok ng bed bugs or peste dahil sa dumi, napakamahal ng pagpapatanggal nito. Again, professional pest control ang kailangan ng gumawa niyan. At kung napatunayan na sa flat ninyo nagmula ang ipis, langgam, or anything na peste dyan, may tendency mag-fine ang landlord mo. At of course, since ikaw ang nakatira, ikaw din ang magbabayad nito. So, isa itong malaking problema sa mga nangungupahan at sa may-ari ng flat. Dahil nga, isa itong kapabayaan, kumbaga. Kaya ang payo ko sa inyo mga kababayan ay maglinis kayo ng bahay at least once or twice a week. Magbukas kayo ng bintana, especially during winter, at least 10 to 20 minutes. Or even sa spring or summer, magbukas kayo ng bintana ninyo. Mag-deep cleaning kayo. Linisin nyo yung mga kasulok-sulukan ng mga CR ninyo, ng mga banyo ninyo, ng shower ninyo, nang sa ganon ay maging maayos ang paninirahan ninyo dito. Isang paalala ito, nang sa ganon ay magkaroon tayo ng maayos na sitwasyon or pamumuhay dito. So, kapag nakita kasi ng owner or ng landlord nyo na maayos kayong naninirahan at na-maintain ninyo ang kalinisan ng flat, then may tendency na ganahan silang i-renew pa ang kontrata ninyo sa bahay. Na sa ganun na hindi na kayo magpapalipat-lipat pa ng apartment. So, hindi lang yan para sa sarili ninyo, sa kalusugan nyo, sa mga perang ilalabas ninyo, kundi para na rin sa maayos na relasyon ninyo ng inyong landlord. At dahil nga nabanggit ko na rin yung pagtatapon ng basura para makaiwas ka sa langgam, sa ipis, or sa mga peste dyan, isusunod ko na rin yung waste management. Kung ikaw ay binigyan ng libreng accommodation ng employer, may tendency na sila na ang namamahala sa waste management fee na binabayaran sa munisipyo ng lugar ninyo. Pero hindi pa nagtatapos doon ang obligasyon mo. Bilang isang mabuting mamamayan, kailangan mong sundin ang waste segregation dito. So, medyo mahigpit sila sa segregation ng basura. Kailangan mo ilagay ang basura sa tama nitong lagayan. So, usually merong mga color-coded containers na nakalagay sa bawat lugar natin, sa baba ng flat or sa baba ng building. Meron itong iba't ibang kulay. Like, yung dilaw ay para sa plastic. So, meaning to say, lahat ng plastic ay doon yung ilalagay. Yung blue or asul ay para sa mga papel or karton. Yung green or berde ay para sa mga babasagin or sa skulo or sa salamin or bote. Yung black or gray naman ay para sa communal waste. So, kung may mga tira-tirang pagkain, mga tissue, yung mga non-recyclable na basura. Pero isang mabilis na tip lang, no? Kung ikaw ay mahilig uminom ng beer at gusto mo ay laging nakabote, huwag mong itatapon ang bote ng beer mo. Dahil merong automatic machine kada supermarket na kung saan ay pwede mo itong isauli at magkaroon ng 3 crowns per bottle deposit. Kada bote kasi na binibili ay meron itong deposit. You can think about it sa Pinas na parang may deposit pagka bumibili ka ng soft drinks. So, ganun din dito. And then, yung 3 crowns per bottle na yon ay pwede mong ipunin at pwede mong ipambili or ipambawas sa grocery bill mo if any case mamimili ka dito.
At ngayon, para naman sa mga nagrerenta sa kanilang sariling flat. Bago kayo pumirma ng kontrata sa may-ari, mas maganda na rin na tanungin ninyo ang may-ari kung kasama na ba sa renta ninyo or sa bayad ninyo kada buwan ang waste management fee. Dahil kung hindi, magugulit ka na lang na sisingiling ka ng munisipyo dahil hindi mo nabayaran ang obligasyon mo. So, ikwento ko lang mabilis yung nangyari sa akin, no? Hindi rin kami aware dito sa Yelava na may ganong waste management fee pala. Akala ko noong una ay kasama na lahat yun sa kontrata na pinirmahan ko sa kanila at yung binabayaran ko every month. Pero lately ko na lang din nalaman na hindi pala. Ang munisipyo mismo ang nag-mandatory sa owner na kami ang magbabayad at hindi sila. So, naipon na yun. Tumagal yun for 3 years. At fortunately, nung nalaman ko yun, tinanong ko kagad yung may-ari and sinabi nga niya na ganun yung nangyari. So, para na lang din sa sarili ninyong kapakanan at hindi kayo maghabulin ng munisipyo, no? Kasi ang munisipyo ay may access, government official, so meron silang mga access sa information natin, even sa bangko natin dito. So, importante na alamin ninyo kung sakali man na kayo ay nagrerenta ng sariling flat, alamin ninyo kung kabilang na ba ang waste management fee sa binabayaran ninyo every month or hindi pa. Kung hindi pa, kayo ang magbabayad niyan sa munisipyo. And here sa Yelava, meron namang online website ang municipal dito. So, pwede na rin namin bayaran ito online. At dito na nga tayo sa medyo seryosong usapan. Alam natin na tayo mga Pilipino ay mahilig magkasiyahan, mahilig magtawanan, mahilig mag-party, mahilig mag-video okay, mag-karaoke during day off, di ba? Kasi isang paraan natin yan para maibsan ang lungkot at maiwasan ang homesickness kahit papano habang malayo tayo sa kanya-kanya nating pamilya. Pero pumasok ang 2026 at sobrang dami nagdagbago, kabilang na ang Noche ni Clid or Quiet Hours. So ano nga bang Noche ni Clid or Quiet Hours? So ito ay regulasyon na ipinatupad ng Czech Republic na kung saan ay kailangan nating i-maintain ang katahimikan from 10 p.m. to 6 a.m. in the morning. So meaning to say, kapag during that time, kailangan na nating hinaan at babaan ang ingay kung sakali man na meron tayong event or meron tayong kasiyahan sa lugar natin. Bakit nga ba natin ito kailangan seryosohin? Dahil kung dati, kung ikaw ay nareklamo ng kapitbahay mo dahil sa ingay during that late hours, pupuntahan ka lang naman ng pulis, pagsasabihan ka, at sometimes may konting fine, pero hindi maaapektuhan ng residency mo dito. Pero ngayong 2026, simula ngayong taon, kapag 3 beses ka na i-report, 3 beses ka pinuntahan ng pulis, 3 beses ka nag-violate ng rules ng Noche ni Clid, may tendency na hindi na i-approve ang renewal or ang extension ng temporary resident card mo dito or ang employee card mo dito. Regardless man kung ikaw ay may magandang trabaho, may employer, or may maayos na pamumuhay dito, dahil sa violation of Noche ni Clid rules, may chance na hindi na yan i-approve ng MOI. Kaya kailangan talaga natin itong seryosohin dahil simula ngayong taon ay maaapektuhan na ang pamumuhay natin dito kung sakali man na hindi tayo sumunod sa batas nila. At ang worst case scenario pa, kung sakaling hindi ka talaga mapagsabihan, ay may chance na ipa-deport ka from Czech Republic going to Philippines. At yun ang sana hindi mangyari sa atin. Pero kung sakali man na aabutin ka talaga ng late hours at hindi maiiwasan ang ingay, pwede ka namang mag-request na kumuha ng permit or magpaalam sa munisipyo na during those time ay aabutin kayo ng alanganing oras at makaka-experience ng ingay ang mga kapitbahay mo. Nang sa ganun ay aware ang munisipyo at kung sakaling puntahan ka ng pulis, meron kang ipapakita na confirmation from the municipality na allowed kayong mag-ingay during the given time frame na ipinaalam mo sa kanila. So very important yan kung sakali man na hindi talaga maiiwasan ang ingay sa alanganing oras. Pero as the usual OFW na kadalasan ay nasa bahay lang naman, siguro mas maganda kung
medyo hihinaan na natin ang boses or medyo bababaan na natin ang tono ng video natin or medyo hihinaan na natin ang tawanan from 10 p.m. onwards nang sa ganun na hindi na tayo makaistorbo or makaapekto pa sa pamumuhay ng mga kapitbahay natin dito. So tandaan na tayo ay isang dayuhan lamang dito sa Czech Republic, which means kailangan natin sundin kung ano yung mga inilalathala nilang batas nang sa ganun na hindi maapektuhan ang pamumuhay natin, ang kabuhayan natin dito sa Czech Republic. Always remember na it's better to be safe than sorry. At ang pinakahuli sa lahat, ihahabol ko lang dahil nga spring na or summer na, usong-uso na naman ang pagbabarbecue sa labas kasama mga tropa natin, di ba? So, kapag mag-iihaw kayo sa labas, lagi ninyong i-check kung ang inyong barbecue place ay allowed na mag-ihaw. Meron silang mga nakapost na placard or instructions kung saan ka pwedeng mag-ihaw dito. So, meron silang mga designated places para sa grilling. Pero siguraduhin mo rin na hindi kayo magsisiga sa pinakalupa o magpapaapoy mismo sa ibabaw ng damuhan dahil napakaselan sa Czech Republic. Maingat sila sa kalikasan nila. So, always make sure na elevated yung grill ninyo, hindi masusunog yung damo or yung lupa sa ilalim ng ihawan ninyo. May mga places din naman na allowed ang bonfire or magpaapoy sa mismong lupa. Pero kadalasan ay binabawal talaga nila, especially sa malalawak na park or sa mga grilling area. Dahil nga inaalagaan nila yung kalikasan nila. At pagkatapos ninyong mag-grill ay siguraduhin na patay ang apoy o buhusan ninyo ng tubig at walang maiiwan na basura sa paligid ninyo. So kung iisipin itong mga bagay na diniscuss natin ay napakasimple at napakamaliliit na bagay lang. Minsan common sense pa, di ba? Pero pag pinagsama-sama natin, pinapakita nito kung anong klaseng mamamayan tayo dito sa Czechia. So ang pagsunod natin sa environmental rules nila ay hindi lang para makaiwas sa multa, sa deportation, or even makaligtas sa problema sa visa, kundi para na rin itong respeto sa bansang kumukup-kup sa atin ngayon. So, ipakita sana natin na tayo mga Pilipino ay disiplinado, responsable, at marunong rumispeto sa kapwa nating tao at sa kapaligiran natin. So kung may kakilala kang bago lang dito sa Czech Republic, i-share mo itong video na to nang sa ganun ay maging aware din sila at makaiwas sa anumang problema sa paninirahan nila dito. Kung nagustuhan mo ang video na to, give it a thumbs up. I-follow mo kami sa YouTube, sa Facebook, sa Instagram, at sa TikTok, at sa any other platform. At mag-comment kayo sa baba kung anong naranasan ninyo or kung ano man yung nangyari sa inyo, na-experience niyo regarding sa environmental issues or kung sa mga tirahan ninyo. Nang sa ganun ay meron din kami idea dito. At maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo dito sa Diary of an OFW kung saan ito ang kwento nyo.